So bagamat nga po nakuha ng former pound for pound king Terence Crawford ang halos lahat ng pwedeng makuhang achievements at tagumpay sa sport ng boxing at nagretiro siya ng hindi nakakatikim ng pagkatalo, ay inamin nga po nito sa latest interview niya nitong nakalipas na linggo lamang na mabigat pa rin ang kanyang loob nang dahil sa hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makasagupa sa ibabaw ng lona ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Paliwanag ni Crawford na 1000% daw kasi na pag tinanong mo umano siya kung ano ang nagkulang sa career niya at pinagsisisihan niyang hindi nangyari, ay yung hindi niya umano nakalaban si Manny Pacquiao ang siyang unang pumapasok sa isip niya. Giit nito na sinubukan niya daw kasing labanan si Pacquiao sa loob ng napakahabang panahon. Sa katunayan nga daw ay simula pa lang noong mga panahon na nasa 140 pound junior welterweight division pa lang siya lumalaban at si Pacquiao pa ang namamayagpag sa buong mundo, ay hinahabol niya na ito kasi buong-buo mano ang tiwala niya sa kanyang abilidad at sarili na mapapataob niya ang ating pambansang kamao. Pero sa kasamaang palad umano ay hindi niya ito napatunayan sa ibabaw ng lona. Dagdag pa ni Crawford na nasasaktan umano siyang makita na nagkaroon ng pagkakataon ng mga fighters na katulad kay Adrian Broner at Keith Thurman na makalaban si Pacquiao dahil mga kasabayan at kaedad niya lang naman umano ang mga ito. Pero ang masakit daw kasi doon ay pakiramdam niya umano ay wala sa level niya ang mga fighters na sila Broner at Thurman. Pero ito daw ang pinatulan ni Pacquiao. Bagay na palagay niya ay mas karapat dapat siya sa atensyon ni Pacman kaysa sa mga ito. Kaya hindi niya daw maintindihan si Pacquiao kung bakit yun ang mga hinarap nito kaysa sa kanya. Pero ang pinakamasaklap umano para sa kanya ay nang makita niyang natalo ni Yordenis Ugas si Pacquiao. Kasi kung nagmistulang easy fight lang umano kay Ugas si Pacquiao, ay isipin nyo na lang daw kung ano ang kaya niyang gawin sa 8th Division Champion. Kaya nakaramdam daw talaga siya ng selo sa mga pagkakataon na yun. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila wala naman nga pong naging problema sa pagkuha ng tamang timbang ang dalawang pound for pound Japanese superstars na sila Naoya Inoue at Junto Nakatani sa requirement ng WBC na 14-day pre-weigh-in. Ito ay dahil tumimbang si Inoue ng 127.6 pounds, habang si Nakatani naman ay 127.4 pounds. Ibig sabihin po niyan ay halos 5 pounds na lang ang kailangan nilang tunawin upang makuha ang 122 pound limit ng super bantamweight division. At dahil may 2 linggo pa bago ang official and final weigh-in, kaya naman inaasahan na walang magiging problema ang dalawa sa pagkuha ng tamang timbang at walang magiging aberya bago ganapin ang kanilang mega showdown sa Mayo 2. Samantala, opisyal na din nga pong inanunsyo kanina lamang na kasado na ang bigating laban sa June 13 sa pagitan ng undefeated Unified Super Flyweight Champion Jesse Bam Rodriguez at ng current WBA Bantamweight Champion si Antonio Vargas. Aakyat po si Rodriguez ng timbang sa pagkakataon na ito upang subukang maging isang ganap na 3-division champion at patunayan na kaya niyang dalhin ang kanyang lakas sa mas mabigat na dibisyon. Kaya abangan din po natin ang bakbakan na yan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk